Good morning mga Lods. 6:53 ng umaga nito ngayon. Bali may pasok si Mrs. saka yung anak ko. Welcome back ulit dito sa channel mga Lods. 8 o'clock. Bali holiday dito ngayon. Thanksgiving holiday. Monday. Silang dalawa may pasok tapos ako wala. Samahan nyo muna ako, i-start ko yung sasakyan kasi ihahatid ko tong dalawa. Medyo madilim pa dito sa labas mga Lods. Ayan. Pero malamig dito ngayon. Nasa 4 degree. Dilim yata, hindi kita yung mukha ko. Ayan. Pumapalo ng 4 degree dito ngayon mga Lods. Yung sasakyan kasi nandito sa harap ng bahay. Kaya i-ano ko lang naman, remote start. Ayan mga Lods, naka-start na. Bali, painitin muna natin yan para mamaya pag umalis na kami, hindi na kailangan painitin. Kaya ganyan ako dito sa Canada mga Lods. Pinapainit ko muna yung sakyan, saka ko gagamitin. Lalo dito sa Vancouver, dito sa Canada, malamig kaya kailangan painitin. Mga anong oras tayo alas ngayon? 12:15. 5 minutes na lang. Naantay ko lang sila matapos mga Lods, tapos ihatid ko na dun sa pinagtatrabuhan nila. Gumamit pala kami ng maliit na heater. Ayan o. Kasi sobrang lamig ngayon. Nasa 4 degree. Tapos yung heater ng bahay hindi pa binubuksan ng may-ari. Kaya nag-portable muna kami. Kasi medyo malamig eh. Ayan si Mrs. Double pay ka ngayon. Hours, kaya work kasi sayang yung double pay. Oh. Ganito dito sa Canada mga Lods, no? Pagka holiday, double pay yan, sigurado. Tapos iba pa yung rate ng double pay kaysa yung ordinary na araw. Ay! Ikaw na lang, may double pay. Pati yung anak ko may trabaho rin. Ayan. Anak. Alas na tayo? Kayo pa. Maaga pa ba? Mga 5 minutes lang. Maya mga Lods, alas na kami. Kasipag ng anak ko guys, no? Ayan, no? Maaga yung pasok. Araw-araw may pasok yan. Kahit holiday. Oh. May, kausapin mo yung subscribers natin. Hello. Good morning. Alis na kami, Lods. Sarado ko lang tong kwan. Dora, oh. Yan, maliwanag na. Dito tayo sa ano? Ay, dito tayo. Nag-ingon. Yan, maliwanag na mga Lods. Walang, ano ngayon, walang ulan ngayon. Medyo maganda yung panahon ngayon mga Lods. Yan. Atid ko lang itong mga Lods. Tapos pag-uusapan natin mamaya yung tungkol dito sa sasakyan. Ay, ako. Alom. Sa baba. Si mama. Katanglig! Mag-guitar. Antay-antay muna, mamaya. Medyo malamig talaga. Tagalog man. I hate talaga ng ganito. Paano kaya sa mga ibang province, no? Malamig talaga dito. Dito tayo. Ay. Ayan, ayusin natin yung ano. Hatid ko lang itong mga to, tapos mamaya pag-uusapan natin tungkol dito sa sasakyan dito sa Canada. Tara. Bali, hinatid ko na yung dalawa mga Lods. Magkalapit lang kasi sila ng ano dito, pinagtatrabaho.
Yung asawa ko dun sa hotel, tapos yung anak ko dito sa may Teams. Nasa downtown sila nagtatrabaho. Kaya kasi kapag umaga, yung bus medyo nalilit minsan. Kaya hinahatid ko talaga sila para hindi sila ma-late sa trabaho. Pero ngayon walang katao-tao dito sa downtown. Sa bagay umaga pa naman. Dahil nga holiday. Ganun lang ang buhay namin dito sa Canada mga lods. Hinahatid ko lang sila palagi pag walang pasok, pero pag may pasok ako, pero pag ano sa trabaho ko, kumbaga kasi yung trabaho ko alas 7 ng umaga, pag may oras pa ako na pwede silang ihatid, hinahatid ko sila. Ayun nga mga lods, no, pag-uusapan natin yung tungkol sa sasakyan naman dito sa Canada. Ano lang, disclaimer lang, hindi naman masyadong may alam ako sa kalakaran ng pagkuha ng sasakyan. Advice ko lang sa inyo, yung mga bago pa lang dito sa Canada na gustong kumuha ng sasakyan, kapag pumunta kayo ng dealership, alamin nyo muna kung magkano yung sasakyan. Siyempre, titingnan nyo muna yung sasakyan, yung pinakagusto nyo. Tapos, alamin nyo kung nasa magkano talaga yung interest ng sasakyan. Ano kasi dito mga lods, kapag kumuha ka ng sasakyan, yung interest rate ng sasakyan, nagdidepende yun sa credit score mo. Tapos sabihin mo sa sabihin mo sa ahente na ito lang kaya mo, ito yung budget mo. For example, yung budget mo sa isang buwan sa isang sasakyan is 500. Sabihin mo sa kanya na ito lang ang budget ko, 500. Tapos ito yung gusto kong sasakyan. For example, yung gusto mong sasakyan is sedan lang, let's say Toyota Corolla. Tapos sabihin sa'yo, ay hindi pwede kasi nga yung Toyota Corolla, sabihin sa'yo ng dealership 500, titingnan natin kung kakayanan yung 500 a month dito. I-check nila yung ano mo, yung credit score mo, kung kaya sa 500 a month. Kasi nagdidepende talaga sa credit score mo. Minsan kasi yung mga hindi lang sa ako kasi naloko na ako ng dealership kaya gusto kong i-share sa inyo. Minsan kasi yung mga ahente ng sasakyan, pinipilit nila yung gusto nilang mangyari na ito yung monthly, kailangan mo mag-down, ito ganyan. Wag po kayong pumayag na ganun po ang ibibigay nilang presyo ng sasakyan. Kumbaga yung monthly payment mo, wag mo silang hayaan na okay kasi nagmamadali ka na makuha yung sasakyan kasi excited ka na makuha yung sasakyan. Siguraduhin mo talaga na yung budget mo sa sarili mo, yun lang ang ibibigay nilang payment ng sasakyan. Kasi kaya nilang kumbaga kaya nilang hilutin yun na yun lang ang budget mo a month. Kasi yung ibang dealership dito, wala silang pakialam na mataas ang interest. Yung unang kuha ko kasi ng sasakyan, yung interest rate ng sasakyan na ginawa ko dati 17%, which is malaki pala yun, napakalaking interest. Siyempre wala pa akong alam dito sa kalakaran sa pagkuha ng sasakyan. Agad ako kasi nga excited akong kumuha ng sasakyan.
Ang advice ko lang sa inyo, kapag kumuha kayo ng sasakyan, kung magkano yung budget nyo sa sarili nyo, pilitin yung i-push yun sa ahente ng dealership na ito talaga yung budget ko, 500 a month lang. Kasi pwede nilang gawin yun. Meron silang paraan na may ibang dealer, may ibang ahente rin na kumakampi sa atin. Sasabihin sa'yo, sige, pagbibigyan kita, gawin natin ng 500 a month. Ito yung kukunin mo. Sa pagkuha kasi ng sasakyan, may dalawang agreement. Yung leasing tapos financing. Yung leasing, medyo mababa ang monthly mo nun kasi nga parang nirerentahan mo lang yung sasakyan. After 5 years, meron kang babayaran na residual value ng sasakyan. Depende na lang yun sa dealership kung papayag silang babayaran mo ng installment. Pero mostly naman installment pag ganun. Kasi malaki yung malaki yung residual value, hindi mo kakayaning bayaran ng isang beses. Yan yung leasing agreement. Para sa akin, pag bago ang kukunin mo, pwede mo naman i-leasing leasing agreement. Lease agreement mo na lang yung pag bago ang kukunin mo. Pero pag nasa pre-own lang, yung takbo niya nasa 30,000 kilometer, financing mo na lang. Yung financing naman, magiging sa'yo talaga yung sasakyan. Babayaran mo ng 7 years yon, tapos magiging sa'yo na yung sasakyan. Tapos sila yung pipili kung anong bangko ang mag-a-approve sa'yo. Hindi naman sa pipili. Kumbaga, yun nga, pipili sila ng bangko ng gustong mag-approve ng credit mo. Tsaka dun ka na magmamonthly sa bangko na yun. Tapos isa pa mga lods, meron pang dinadagdag yung ahente ng dealership na extended warranty ng sasakyan. Which is, para sa akin, di naman magagamit yun. Lalong-lalo na kung bago yung sasakyan mo. Yung extended warranty kasi, kagaya ko dati, nagbayad ako ng sinama sa principal amount ng sasakyan. Sinama yung extended warranty which is $4,000. Tapos mag-i-expire yun ng 5 taon yung extended warranty na yun. Maganda naman yun kung sa insurance talaga. Para sa insurance na insured yung sasakyan mo, na kung may mangyaring masama or ma-write off or ma-aksidente yung sasakyan mo, babayaran nila ng buo, tapos papalitan ng bago. Yun ang purpose ng extended warranty. Depende pala sa kwan yun. Yun nga, karamihan ng extended warranty, yun yung gagawin sa sasakyan mo. Aayusin nila kapag may matinding sira. Saka kung alam mo sa sarili mo na marunong ka naman mag-drive, hindi mo naman ida-drive yung sasakyan para ibangga lang, huwag ka nang kumuha ng extended warranty. Kasi nga, hindi mo rin magagamit yun. Sayang lang yung 4,000 na babayaran mo na hindi mo naman magagamit. Ang gagawin mo lang is magpaano ka lang ng insurance dito sa ICBC. Kumuha ka lang ng public insurance. Yun lang. Tapos sabihin mo doon na dagdagan mo ng comprehensive na gusto ko pagka ganito, pag kuha ka ng private na insurance pati na pwedeng yung mababa lang. Marami namang private insurance dito na mababa lang yung monthly niya. Installment ang bayad. Kaya ako kasi dati talagang hindi ako kumuha ng yung unang kuha ko ng sasakyan ng mga lods, nilagyan nila ng extended warranty yung sasakyan, 4,000. Nagtanong-tanong ako sa mga kababayan natin dito sa Canada kung anong gamit ng extended warranty. Yun nga, advice nila sa akin, kung ako sa'yo, cancel mo na lang yan, hindi mo naman magagamit yan, hindi mo naman ida-drive yung sasakyan para ibangga lang. Sayang yung 4,000 na yun,
dagdag din yun sa tax na babayaran mo. Yung extended warranty mga lods, pwede mo siyang i-cancel within 30 days. Tinawagan ko talaga yung agency nun, tapos pinakancel ko. Ayun, agad-agad naman nilang pinakancel at after 3 days nilagay, kumbaga binalik nila yung 4,000 na binayaran ko dun sa account ko. Ayun, wala na akong extended warranty. Huwag lang tayo magpapaloko sa mga ahente ng sasakyan, kasi nga lalong-lalo na kapag ibang lahi, ang iniisip talaga ng mga yan is makabenta. Wala silang pakialam na malaking interest ang babayaran mo. Tapos kung mag-i-inquire ka rin ng sasakyan, huwag kang mag-inquire sa lahat ng dealership, kasi mas lalong bababa yung credit score mo. At isa pa mga lods, no, meron akong idadagdag. Kapag nag-i-inquire muna kayo ng sasakyan, huwag nyo munang ibigay yung information nyo, especially yung SIN. Once ma-encode nila yon na nag-inquire ka, makikita ng credit bureau yun na nag-i-inquire ka ng sasakyan. Dito daw kasi, kapag nag-i-inquire ka ng maraming dealership, let's say nag-i-inquire ka dito ngayon, tapos nag-i-inquire din doon sa kabila, tapos doon sa kabila nag-i-inquire ka rin, bababa daw yung credit score mo. Kasi makikita doon sa na ang dami mong pinag-inquirean, tapos kinuha nila yung mo, SIN, yung information mo, kaya matitrace ka, kumbaga bababa yung credit score mo kapag nag-i-inquire ka lang. Yun ang dito, batas dito. Ako nga dati nagulat ako. Sabi ng ahente, marami ka sigurong pinag-inquirean kaya bumaba yung yung credit score mo. Kaya kung ako sa inyo mga lods, kung mag-inquire kayo ng sasakyan, alamin nyo muna kung magkano talaga yung interest, magkano yung presyo ng sasakyan. Kumbaga compute muna kayo sa ahente kung magkano talagang babayaran sa insurance, sa monthly payment mo sa sasakyan. Saka nyo ibibigay agad nung yung information nyo. Kasi marami dito mga lods, talagang maluloko ka, lalo na kung excited kang kumuha ng sasakyan. Talagang magulat ka na lang na, ba't ako pumayag? Ang laki ng interest na babayaran ko. Kaya ingat-ingat lang. Kumbaga, alamin nyo muna, planuhin nyo muna ng maayos. Kapag kumuha kayo ng sasakyan dito sa Canada, alamin nyo muna kung magkano yung interest. Alamin nyo rin kung talagang gusto nyo yung sasakyan. Kasi kapag yung ibang din dito, yung ibang kababayan natin, mahiling mag-trade in ng sasakyan kagaya ko. Kasi kapag nagtitrade in ka, talagang talo ka dun. Yung presyo ng sasakyan ipapatong doon sa kabila, yung sa kukunin mong bago. Kaya mas lalo kang mapalaki yung babayaran mo. Tapos napaka yung araw yung nga tagdit lang mga lods. Alamin nyo muna kung ano yung gusto nyo yung sasakyan, talagang gustong nyo, saka nyo i-go. Yun lang mga lods, yun. Kasi pinagdaanan ko na yung mga yan dito kaya at least may idea kayo. Kaya sinare ko yung experience ko dito sa Canada. Nandito na tayo sa bahay mga lods. Dito lang tayo nagparking sa may alley, kasi medyo puno na dun sa harap, tapos dito sa gilid puno na rin. Marami kasi mga dahon dyan na bumabagsak, kaya dito lang tayo banda sa may alley. Yan, kung makikita nyo, dyan ako nakatira mga lods. Yan, bahay na yan. Yan. Dito lang tayo nagparking. Pakita ko lang din sa inyo yung sasakyan ko. Ayan, Nissan Sentra 2022.
Bali, ang monthly ko nito mga lods, 560. 7 years to pay. Ayan, maganda pa siya, medyo bago pa. Kasi year 2022 to eh, kaya ano pa. Pakita ko sa inyo yung loob. Ayan. Pasensya na, medyo marumi kasi panay ulan dito eh. Ayan. Ito yung loob niya. Ayan. Pwede na rin. Panalo na rin. Pero parang gusto ko ng SUV. Ito lang muna kasi ito lang kaya ng budget namin kaya ito lang kinuha namin mga lods. Yun lang mga lods. Mas maganda mga lods, kung may kakilala kayong Pilipino na ahinti, at least ma-explain nyo ng maayos. Mas maganda ahinti Pilipino mga lods para magkakaintindihan kayo. Kung magkano yung agreement na babayaran mo at gusto mong sasakyan. Yun nga, kagaya itong sasakyan ko, Pilipino yung nag-assist nito, na taga Alberta. Nakakuha pa ako ng cashback nito. Kaya ayos na ayos kapag Pilipino mga lods. Magkakaintindihan talaga kayo. Tsaka alam nyo mga lods, meron ding mga dealership na ang tawag dito. Kakakuha mo lang sa sasakyan, no? Siguro nasa 2 buwan pa lang sa'yo. Tapos biglang nasira yung, let's say, yung rotor, manipis na pala, yung brake pad, manipis na pala. Tapos sabihin sa'yo, kasama ba to sa ano? Kasi 1 buwan pa naman eh, yung gamit ko nito. Pwede bang under warranty pa rin to sa inyo? Parang ganyan. Yung ibang dealership kasi hindi sinasagot eh. Pero yung kinuhanan ko nito, yung sa Alberta, sinagot lahat. Yung sinabi ko na medyo manipis na pala yung ano nito, rotor, tsaka yung brake pad. Pinaayos ko dito tapos niripan nila. Napakaganda ng ano. Iba-iba talaga ng dealership. Yung dating sasakyan ko, Kia naman, binalik ko dun sa dealership. Sabi sa akin, gamit na raw, dapat ako na raw ang maggastos ng mga maintenance na ganyan. Kaya kausapin nyo talaga ng maayos yung dealership, lalo na kung Pilipino, mas maganda. Kaya yun lang mga lods, no? Share ko lang yung pinagdaanan ko sa pagkuha ng sakyan dito sa Canada para may kunting information din kayong makukuha sa akin. Yun lang ang kung may tanong kayo or kung meron kayong maidagdag tungkol sa sakyan, mag-comment na kayo kung yung ibang diniscuss ko, kumbaga yung ibang sinabi ko dito sa vlog is hindi nyo pa narinig or hindi nyo pa na-experience. Pwede tayong magkwentuhan or mag-comment kayo dito sa vlog ko para pwede kayong magtanong or pwede ko kayong matulungan pati. Yun nga mga lods, no? Hanggang dito na lang siguro tong vlog ko. Maraming salamat pa rin sa palaging sumuporta sa akin dito sa vlog ko sa Vancouver. Maraming salamat as always. Magandang umaga dito sa Vancouver at magandang gabi dyan sa Pilipinas. Siya nga pala yung nasa Pilipinas, magdasal po kayo palagi, ingat po kayo kasi sa mga naging ano ngayon, mga tawag dito, yung mga sakuna na nangyayari sa Pilipinas. Ingat po kayo dyan, God bless, huwag mawala ng pag-asa, magdasal lang po palagi at darating ang panahon na maging okay rin ang lahat. Kaya God bless po everyone, mag-ingat po tayo palagi kung saan man tayo naroroon. Magandang umaga sa inyong lahat. Huwag niyo kalimutan i-subscribe itong channel ko kung napanood niyo huling video na to. Paki-like, share and subscribe sa channel ko para updated po kayo. Paki-click na rin yung notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload ko dito sa Vancouver. Hanggang dito na lang mga lods, no? Maraming salamat at God bless everyone. Bye for now.